Game. Chapter 3. Hydrostatic force on plane surfaces. Ah, Ako si Martin. Engineer Martin. Game. So, dito sa chapter 3, derive natin, no? Derive natin yung hydrostatic force sa plane surfaces. So, una, ano ba yung formula natin na dapat alamin, no? Yung pinaka-common sa atin. Pinaka-common sa atin ay yung P, pressure is equals to force over area. Yan. Nagdi-deal tayo ng forces sa hydrostatic forces sa plane surfaces. In terms natin sa F. F is equals to pressure times area. Yan yun. Considering sa ano na to, ito yung ano niya, side view pag nakatagilid sa tubig, ganyan. Pero pag naka-front view na, ito. Given sa figure na to, kuha tayo ng strip. Kuha tayo differential strip. Ito. Differential strip. Labo. Ito na lang. Yan, differential strip. Tawagin natin dA. Siyempre, pag may dA, meron tayong dF. Differential force niya. So, from dito, no? From P over A, F over A, from F is equals to PA, no? Meron tayong differential force. Magalaw yung ano. Differential force is equals to pressure times differential area. Siyempre, alamin natin ano ba yung P natin sa mga na-derive natin ng past lessons din. Diba nga, ang pressure din natin is equals to gamma height. Ha? Yung H natin is equal din siya sa Y. Equal din yung H natin sa Y sin theta, di ba? Equal din siya sa Y sin theta. Tignan mo dito. Tignan mo dito sa figure. Ito yung Y. Ito sa figure, ito yung Y. Yung Y. Ito yung H. Ayan, di ba? So, ano yung theta mo? Ano yung theta mo dyan? Imagine nyo ba? Ito ay ang theta mo. So, kung theta mo yan, meron tayong sin theta equals to opposite mo, etong H. Hypotenuse mo ay yung Y over Y. So, H is equals to Y sin theta. Ayan. Ayun lang din yun, di ba? Ito ay, ayun din. Ay, ito din. H. Ayan. Brain lang natin. Natin muna. Hindi magulo. Ayan. So, given na ganyan na nga, ano lang natin, tawag dito, i-substitute lang natin yung values from dito. So, may pressure na nga tayo. So, yung DF natin, differential pressure natin, DF is equals to, ano yung P? Ano yung P natin? Ito. Gamma Y sin theta times the differential area. Ayan. Integrate natin. Integrate. So, yung DF, syempre, magiging force na to.
force is equals to, labas natin yung constant. Gamma sin theta integral ng y dA. Yan. So sa calculus, 'di ba, alam natin na itong gamma ay y dA natin, integral ng y, differential area. Gigilid ko So, from calculus natin, ito ay tinatawag din nating a y bar, no? Pag in-integrate natin 'yan. Ito lahat ng may bar natin, meaning nag-originate siya o dun siya sa centroid. Ayan tinan mo. Y to, y bar, andito siya sa centroid, sa center of gravity. H bar, dito siya sa center of gravity. Yan. So, meron na tayo. F is equals to gamma sin theta y bar dA ulit. Area lang. Area. Ayan. So, pwede na natin ilabas lang natin. Kasi may area naman na. Ilabas natin to. Ito. F is equals to gamma sin theta y bar A. May napapansin kayo? Ano napapansin nyo? Itong nilabas ko ay yung nilagay ko sa bracket. Di ba ayan ay eto din. Y bar tapos sin theta. Tignan mo y bar sin theta. Ito yung theta natin. Pansin nyo? Ito yung H natin. Ito yung H natin. H bar. Diba? So, kung titignan natin using katawa, meron tayong sin theta. Sin theta is equals to opposite natin H bar over y bar. Diba? Y bar sin theta is equals to H bar. Diba? So, etong natin, sin theta y bar is equals to H bar. Sana nakita nyo F is equals to gamma H bar A. Ito yung main formula natin sa hydrostatic forces. Gamma H bar A. So next. Wait lang. Yan. So next, kunin natin yung location ng F, no? Based dun sa Y sub P. Ito. Y sub P. Y sub P natin. Ito. Laki ng ko. Yan. Y sub P. Yan. Dito, titake lang tayo ng moment. Take moment at S. Dito. At S. Take lang tayo ng moment dyan. Sulat ko Take moment at S. Ayan. Paano ba yung moment? Force times distance. Force. No. Force times distance.
Tumatama. Ayan. Force times distance or force times moment arm. Ayan. Ano moment arm natin? Yung perpendicular dun sa force natin. Ito yung force. Ito yung naka-perpendicular sa kanya. Diba? Pero naka-perpendicular itong YP. Yan. So meron tayong force times YP. And so may differential strip natin, DF times Y. Yan. Ano nakita nyo, no? So, game. Tuloy tayo sa next page. So, meron tayong F times Y sub P is equals to Y times differential force. Integrate lang natin to. F so YP is equals to integral ng Y dF. Ayan. Ha? Where yung dF natin, tulad nga sabi kanina, yung dF natin ay equal sa Y, ay gamma Y sin theta dA. dA. Ayan. Sulat ko na yun kanina, di ba? Then, yung force natin is Y sin theta AY. AY bar. Yan. So, game. Substitute natin yung values. So, meron tayong F. F natin is Y sin theta area Y bar times Y sub P. Excuse me. Integral ng Y gamma gamma Y sin theta dA. Yan. Pinalitan ko lang ha. Itong DF, ito yon. Itong F, ito yon. Yan. So, integrate natin, no? Combine muna natin. Pwede natin ito ilabas yung Y squared. Para maging Y squared gamma sin theta dA na lang. Kopya ko ulit. Sin theta AY bar Y sub P is equals to, ilabas natin, gamma sin theta, ayan, gamma sin theta integral ng Y squared times dA. Differential area. Note ko lang din, kung naalala nyo sa calculus, integral nyo, na ito ay yung moment of inertia natin. And saan siya nakaano? Sa S. So, moment of inertia siya at S. Note ko to. Ito, ayan, ay moment of inertia at S. Kasi sa S tayo nag-moment eh. Diba? Yan. So, tuloy natin. Pwede natin siyang tawaging IS or I sub S. Yan. Game. So, from that part, no? Y sin theta A Y bar Y sub P is equals to gamma sin theta I sub S. Yan. So, divide lang natin by gamma sin theta. Gamma sin theta. O, pansin nyo. Cancel na to. Matitira Y. Wave to. O, ayan. Gamma to.
O y ng y. Y ako ng y. Gamma. 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 Mga kasing y yung gamma. Ayan ah. So gamma. Ang natira, gamma, area, y bar, sub p. Sakto ba? Sakto ba? Hindi, wala nang gamma pala. Ayan. Kasi na-cancel na pala siya dito. Ayan. Area y bar, y sub p. Ang natira sa left equation natin. Yung natira sa right is inertia lang. Is. So, in terms lang natin ng YP. Kasi yung inahanap natin yung force sa YP, di ba? Y sub P. So, divide lang natin both sides by area Y bar. Area Y bar. Y sub P is equals to inertia at S. A Y bar. Isa na tayong formula. Para makuha natin yung ano yun, ha? Y sub P. Hop, yeah. Yan. So, next, no? Naalala niyo pa ba yung ano nyo? Transfer moment of inertia. Yan. Pag may point ka nga na inaano, di ba? Kukunin nyo yung centroid. Di ba, tinatransfer natin sila? So, ang formula nga nung transfer of moment of inertia natin, di ba? Is, yung inertia is equals to Ig plus AD squared. Diba? So, ganun lang din dito. Ita-transfer lang natin siya, no? From Is is equals to gross inertia ng object plus A y bar squared. So, lipat natin. I-substitute natin yung value ng Is dito. So, from the given formula, kanina, equation, y sub p natin is equals to Is, yung inertia sa S, Ig plus A y bar squared all over A y bar. Yan. Papalapit na tayo. Pwede rin natin ganyanin. Or pwede rin natin ilabas, no? Kung trip mo lang. Pero sabihin na natin na yung YP is equals din sa Y bar plus IG AY. Guess nyo naman na yun siguro, no? Fraction lang, nilabas mo na to. Pinag-iwalay mo lang sila. O gusto, isa-isahin ko na nga lang. Ayan, para mas magets. Diba, ang fraction, IG, pwede natin hiwalayin yan. Plus, AY squared bars over A Y bar. Squared to, area, natira dito sa taas, Y bar. Buo pa rin to. So, equal siya sa Y bar plus IG over AY. Ayan. So, formula din to ng YP natin. Ayan. So, tingnan natin sa figure. Ayun o, sa figure natin na yung YP, ang YP ay Y bar, palitan ko yung kulay. Hindi ko ito. Y bar plus E. Diba? Y bar plus E is equals to YP, diba? Ayan. So, from the figure, na yung YP, Y sub P is equals to Y bar plus eccentricity.
Oh, anong gagawin natin dyan? Ilipat natin, no? Tira mo, ang value ng YP, substitute natin dito sa YP sa taas na equation. So, meron tayong Y sub P, hindi na Y sub P. Y bar plus E is equals to Y bar plus IG over AY. Ayan. Lipat natin to. Negative Y bar, negative Y bar. So, 0, 0, 0. Natira ay E is equals to IG over A Y bar. Ayan na. May formula na tayo ng eccentricity. Pakak. Ayan. So, inanote ko na lang din, no? Dadagdag ko yung mga simple, yung mga basic shapes, no? Na dapat natin kabisaduhin sa moment of inertia. Mga moment inertia ng simple shapes, no? Ito mahalaga to. Kasi sa board naman, hindi naman nagbibigay ng hugis to ball na na figure. Lahat yan, triangle, circle, semicircle, square, rectangle. Yan. So, kunin natin. Moment of inertia. Ayan o. Kasi tignan mo, kailangan natin ng IG. So, sa triangle, natin, ano to? Nalala nyo pa ba to? Ang IG niyan is equals to BH cube over 36. Ang square, rectangle, ay BH cube over 12. Centroidal sa centroid to dito to Yan Hindi yan sa Kasi iba yung dito sa baba Yan. Sa centroid lang, sa IG. Sa circle, IG niyan is, pwede in terms of radius, pwede in terms of diameter. So, dito tayo sa radius muna. Pi r raised to 4 over 4. And in terms of diameter is pi d raised to 4 over 64. Ayan. So, last na siguro to, semicircle. Semicircle natin. Ito nagiging square Sabihin natin semicircle. Ayan. Mukhang Ayan. Dito naman, pwede natin gamitin yung approximation lang sa IGX niyan. IG niya. E 0.11 R is to 4. Ayan. Pwede naman niya. Kabisaduhin nyo na lang yun. Ayun naman yung mga palaging binibigay-bigayan din. So, problem tayo. 2. No? Sabi, triangular gate of height 1.2 meters and base is 0.9 meters. Naka-incline siya 60 degrees with the horizontal. Its vertex at the top and the base is parallel to the water surface. Sa boards, no? Hindi nagbibigay ng figure doon sa HGE. Magbigay man, swerte. Kaya dapat, na-imagine nyo na ano magiging itsura nung figure. So, ganito itsura niyan. Ganyan. Diba? Ito yung base niya Ito yung base. Nandito yung base, diba? Nandito yung base. Ito kasi, side view. Diba? Pag tinignan mo yung triangle, patagilid, flat na nakikita, parang linya lang, diba? Hindi lang linya, yung thickness lang nakikita mo. Yung thickness nung netong triangle na to. And ito yung front view. Yung itsura ng triangle mismo. Ito yung vertex niya. Vertex niya ay nandito sa top. At yung base niya na 0.9 ay nandito parallel sa
water surface. Ayan, so na-drawing na natin. So, unang-una hanapin, ano daw yung hydrostatic force? No? Hydrostatic force natin, ito. Gamma H bar A. Pero, paano natin makuha yung H bar? Ang given lang naman is 2 meters daw vertically below the water surface yung vertex. Ito yung vertex. 2 meters lang. Diba? Paano H bar? H bar is from the centroid hanggang water surface. H bar. Yan. So, given naman na yung height ng triangle, no? Ang centroid ng triangle sa matatagpuan, 2/3 from dito sa base, 1/3 from the base, no? 2/3 dito from vertex papunta ng centroid. 2/3, 1/3. So, sige. Ibig sabihin, 2/3 lang ng height. 2/3 lang ng height, eto. So, dito tayo. Dito na tayo magpo-focus. Kakat ko na. 2/3 kunin ko yung calculator ko. Yan. 2/3 ng 1.2. Sabihin natin 4 H bar. Yan. 2/3 ng 1.2, di ba? 2/3 ng 1.2. Ito. Ano sagot? 2/3 of 1.2. 0.8. 8 meters. Add na ba natin sa 2 meters? Hindi. Dahil nakaslant pa to. Yeah. Kukunin natin itong height. Ito. Kukunin natin yan. And may given naman na tayo na 60 degrees. 60 din dito. So, katawa tayo. Yeah. So, from the figure, ayan, 0.8 tong hypotenuse. Meron tayo 60 degrees. Kukunin natin tong height. Oh, ano function? So katawa. Sin 60 is equals to opposite. Sabihin natin x. Ito yan ha. Over hypotenuse. Ito. 0.8. X is equals to 0.8 sin 60. Okay na. Pwede na natin siyang i-add sa 2 meters. So, H bar is equals to 0.8 sin 60 plus 2 meters. H bar natin ay 0.8 sin 60 plus 2. 2.693 meters. Ayan. Meron tayo H bar. Makuha natin hydrostatic force. Hydrostatic force is equals to gamma. Lagi ko na talaga napapalit ng Y yung gamma. Oh, ano yung gamma natin? Tubig ba to? Fresh water. Basahin nyo lagi kung ano yung tubig kasi hindi binibigay ang gamma ng mga yan. Kung mga common, no? Mga common. Kasi pwedeng nagiging seawater din yan. Nasa gate natin. Sinabing fresh water. Gamitin lang natin yung 9.81 kilonewton per m cube. Kilonewton per cubic meter times H bar 2.693 meters pala. And then area 1/2 of its base 0.9 times its height na 1.2. Force is equals to 14.266 kilonewton. Okay, may gano'n na tayo. Hydrostatic force. Number 2. Sabi
Sabi sa to ay locate P from the vertex. No? Yung P is yung F natin, yung force natin. So dito, itong F, ito siya, no? Andito siya. Dito sa TCG, center of pressure naman to. Andito siya. Palitan ko yung kulay. Ayan, andyan siya. Sabihin natin, andyan lang ha. Sabihin natin. Hindi naman scaled yan eh. Ayan. Yung force kasi na yan, hydrostatic force, is nasa center of pressure natin. Ayan nyo ha. Sa center of pressure natin. So, to locate natin siya from P. From point pala, dito, from point, highest point niya, yung vertex, papunta dito sa P, ano ang kanyang distance? Kita natin kulay. Ano ang kanyang distance? Ayan. Ito. Ayan. Pero given yung ano natin, no? Na totally given, makukuha natin yung eccentricity. Yung eccentricity kasi, ayun yung from centroid, no? From center of gravity natin, papunta dun sa center of pressure, ayun ang eccentricity. O, tingnan natin yung figure kanina. Ayun o. From center of gravity to center of pressure, ayun ay eccentricity. Gets ha? Ayan. May formula na tayo ng I. Na-derive natin kanina. Ay yung E. IG over A Y bar. So, eccentricity natin, kunin muna natin. Eccentricity is equals to IG over area Y bar. Triangle. Ano yung inertia niya? Triangle. PH cube over 36. Ito dapat kabisado nyo na yan. Oh, area. 1/2 BH. Y bar. Times Y bar. Lagyan natin ng values. 0.9, 1.2 cube over 36 over 1/2 0.9 1.2 tapos yung Y bar. Paano natin makukuha yung Y bar? Wala pa tayong Y bar. Paano natin makukuha yung Y bar? Naalala niyo pa ba? Hindi na. Ito lang yan, no? From the figure, no? Ang Y bar is ito. From the center of gravity. Tingnan natin sa taas, ha? Tingnan mo. Ang Y bar ay from the center of gravity. Y bar. Basta tandaan niyo, pag sinasabing, pag may bar, ibig sabihin yan, ano yan sa center of gravity natin. Ang Y bar, ayan, papunta dito. Sa point S natin. Point S. Ayan ang Y bar. Oh, so paano natin siya makukuha? Para makuha yan, meron tayong triangle ulit. Right triangle na naman. Right triangle. Ayan. Ito ang angle theta. Explain ko na ata ito kanina. Derive ko na to. Ito yun, no? Diba? So, yung Y bar is H bar over sin theta. Sana na-imagine nyo. Balik. Sana yung block. Yan. So, Y bar is equals to H bar sin theta. Ayan. Go. Ano yung Y bar? Ano yung H bar? 2.693. 2.693
all over sine 60. Oh, nasagot, eccentricity. Eccentricity is equals to 0.0257 meters. Yan na ba yung sagot? Hindi. Kailangan niya pa natin siyang i-add kasi ang hinahanap natin distance ng F hanggang dito sa vertex niya. Dito. Tignan natin, analyze natin yung figure dun sa baba. Meron tayo eccentricity. So, ito yung 0.025. Ayan. Yan yun. 0.0257. A-add pa natin yan from dito hanggang dito. So, ano dun? Anong length niyan? Diba yung 2/3 lang yan nung height ng triangle natin. Ano yung 2/3 ng height? 2/3 ng height is 0.8. So, add lang natin yung 0.8. Para makuha natin yung location ng force from vertex, simply eccentricity plus 1/3 ay 2/3 ng height niya. So, 0.0257 plus 0.8 is equals to 0.8257 meters. Ayan siya. Ayan, last number. Matapos na. Last number 3. Sa number 3, magiging ano daw to? Magiging hinge ang baba. Ayun, no? Hinge at the bottom. So, magiging hinge yan. O, ano ulit yung hinge? Hindi nakaka-resist ng moment, pero nakaka-resist ng horizontal and vertical forces. Isip-isipon ako. Yan. Sabi doon, hinge yung bottom, find the normal force to the gate. Oh, normal force sa gate. Ito yun. Ito yung gate para ma-open siya. Ano ang force na to? Ano ang force na yan? Normal sa gate. Yan. That will require to open it. So, anong gagawin natin? Moment. Summation moment tayo. So, summation moment at hinge, or sabihin natin point A. So, sa 3, summation moment at A is equals to 0. Oh, ano yung una? Pero tayong P. Ano yung P natin? 14.266. 14.266 times the moment arm. Moment arm niya is 0.4 minus 0.0257 or yung eccentricity. So, paano nakuha to? Tingnan natin ulit yung figure. Ito yan, di ba? Andito tayo sa center of di ba? Dito tayo, di ba? Andyan yung F, di ba? Ito is 1/3. 1/3 ng height natin. May ipa tayo dito, maminusan pa natin para itong distance na to lang yung makuha natin. Ayan, itong distance yung makuha natin. So, simply, yung moment arm natin is 1/3 ng 1.2. O, ano yung 1/3 ng 1.2? 1/3 ng 1.2. 0.4 minus the eccentricity. Moment arm na. Ayan. So, ano to? Clockwise? Counterclockwise. So, kung nandun yung point, clockwise to. So, minus. Ito. Minus, ito. Force na to. Force.
Normal sa gate. Counter clockwise. Anong moment arm niya? Buong height nung triangle. So, force times force normal sa gate times whole height or yung moment arm ng force natin is equals to 0. Yan. So, F is equals to 4.45 kilonewton. Okay? Salamat! Salamat! Isang problem lang tayo dito.